Bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una sa lahat ay idalangin natin sa nag-isang Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pagkalooban ng maraming kabutihan ang napakaikling oras na ito. Ito ay kabilang sa ating pag-aaralan na ang tawag sa kanya ay al-aqidah, ang pananampalataya. Isa ito sa ating pag-aaralan na ang tawag sa kanya ay al-aqidah. So ang pinili po natin na pamamaraan tungkol sa pagbabahagi ng kaalaman sa akida o sa pananampalataya ay idinaan ito sa mga katanungan o idinaan ito sa pagtatanong para magiging madali sa atin ang pag-uunawa. Kung mayroon nagtatanong ay alam po natin ano ang nararapat po natin isagot. So, ang unang-unang katanungan ay itong katanungan sa lingwaheng Arabic, man rabbuka. Ang kahulugan ay sino ang iyong Panginoon? Sino ang iyong Panginoon? Man rabbuka. Sino ang iyong Panginoon? Ang sagot sa ganitong katanungan ay ang sasabihin po natin na Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amatihi. Ulitin ko po. Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amatihi. Ang kahulugan ay ang aking Panginoon, Rabbi Allah. Ang aking Panginoon ay ang Allah, alladhi rabbani, siya yung nag-aalaga sa akin. Siya yung nag-aalaga sa akin. Wa rabba jami'al alamin bini'amatihi, at siya yung nag-aalaga sa lahat ng mga nilalang sa pamamagitan ng kanyang habag. Ang aking Panginoon ay ang Allah, siya ang nag-aalaga sa akin at nag-aalaga sa lahat ng mga nilalang o sa lahat ng mga linikha bini'amatihi, dahil sa kanyang habag. Kung mayroon magtatanong na ang kanyang sasabihin, ano po ang inyong katibayan? Ano po ang inyong katibayan
sa inyong sinabi na ang aking Panginoon ay ang Allah, na siya ang nag-aalaga sa akin at nag-aalaga sa lahat ng mga linika dahil sa kaniyang habag. Ang pinakamalinaw na katibayan ay yung sinabi mismo ng Panginoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang sinabi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahat ang mga pagpupuri, ang ibig sabihin sa talata na ito na sinabi ng Panginoon Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lahat ang mga pagpupuri tiyak, katunayan lahat ng mga pagpupuri ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alamin, na siya yung Panginoon ng lahat ng mga linikha. Siya ang Panginoon ng lahat ng mga linikha. Sila ay tinawag na alamin, lahat ng mga linikha ay ang tawag sa kanila ay alamin. Alamin. Lahat ng mga maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sila po ay matatawag na linikha, o sila po ay matatawag na linikha ng Panginoon. Ito ay nangangahulugan na lahat ng mga maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala na ating nakikita, katulad ng mga tao, katulad ng mga hayop, katulad ng mga iba pang mga linikha na ating nakikita, katulad ng 7 kalangitan, 7 kalupaan, mga puno, mga isda sa dagat, pati yung hangin na ating nararamdaman. Lahat ito ang tagapangasiwa sa kanila, kung nag-aalaga sa kanila, ay ang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang unang katanungan. Huwag natin kalimutan ang tanong, Man Rabbuka, sino ang iyong Panginoon? Sino ang iyong Panginoon? Ang tamang isasagot ay Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amatihi. Ang aking Panginoon ay ang Allah na siya ang nag-aalaga sa akin at nag-aalaga sa lahat ng mga linikha o nag-aalaga sa lahat ng mga nilalang dahil sa kanyang habag. So, ito po ay nangangahulugan na ano man ang ating natatanggap na mga kabutihan na nagmumula sa isa sa mga nilalang o nagmumula sa isa sa mga nilikha, ay lahat po ito manggagaling sa Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat po ito nanggagaling sa Panginoon
ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa nalaman po natin na ang lahat ng mga linikha ang nag-aalaga sa kanila ay ang Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mayroon naman silang nagagawa na kabutihan, ito ay dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa ang tagapangalaga sa kanila o tagapangasiwa sa kanila ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang maikikilos na gawain maliban lang sa ito ay kagustuhan ng Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung mayroon naman silang nagawang kabutihan na ito ay kanilang naipagkaloob sa maliban sa kanila, ito ay nangangahulugan na ang tagapagbigay ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay nangangahulugan na ang tagapagbigay ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa po sa nararapat o isa po sa napakahalagang pamamaraan, napakagandang pamamaraan, kung mayroon naman tayong natatanggap na kabutihan mula sa katulad nating linikha, ay ang una-una nating gagawin ay tayo po ay magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit saan man galing ang kabutihan na ito na ating natanggap, ay ang dapat po natin gawin ay tayo po ay magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa, tayo po ay magpapasalamat sa sino man ang nag-abot sa atin sa kabutihan na ito. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa siya ang nagbigay ng pahintulot sa kanyang isang linikha upang magawa niya ang kabutihan na ito na ating natanggap. Kaya ito ang tamang pamamaraan at ito ang napakagandang pamamaraan. Kung mayroon naman tayong natanggap na kabutihan na ito ay nagmumula sa kahit sino sa mga linikha ng Panginoon, ay ang nararapat po sa atin ay ang magpapasalamat sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil po sa naunawaan po natin na lahat ng mga linikha ay ang tagapangalaga sa kanila o ang tagapangasiwa sa kanila ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig po sabihin at ang kahulugan ay wala silang magawang isang gawain. Wala silang magawang isang gawain na ito ay makakapagdulot ng kabutihan o ito ay magbubunga ng kabutihan maliban lang sa ito ay pahintulot ng Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang nararapat ay kung mayroon naman tayo, kung tayo ay pinagkalooban ng biyaya, kahit anong biyaya, kung tayo ay pinagkalooban ng kabutihan, kahit anong kabutihan, na ito ay manggagaling
sa katulad nating linikha o katulad nating isang tao, tiyak na ang pinagmulan ng biyaya na ito o tiyak na ang pinanggalingan ng biyaya na ito ay mula sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito po ang napakagandang pamamaraan. Ito ang napakagandang pamamaraan. Tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala kung mayroon naman tayong natanggap na biyaya o mayroon naman tayong natanggap na kabutihan na ito ay galing sa katulad nating isang linikha. Pangalawang napakagandang pamamaraan ay nararapat po sa atin magpapasalamat sa sino man nag-abot sa atin sa biyaya na ito. Sa biyaya na ito. Dahil sa siya ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa siya ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahilan upang maiabot sa atin ang kabutihan na ito. Kaya ang nararapat po sa atin ay tayo po ay magpapasalamat sa Kanya. So ito ang una-unang katanungan. Ulitin ko po ang tanong, Man Rabbuka, sino ang iyong Panginoon? At ang tamang sagot ay Rabbi Allah, o sasabihin po natin na Rabbi Allah, ang aking Panginoon ay ang Allah alladhi Rabbani, na siya yung nag-aalaga sa akin, wa Rabba Yami al-alamin, at nag-aalaga sa lahat ng mga linika o lahat ng mga nilalang dahil sa kaniyang habag. So ang ganitong katanungan ay napakaganda ang kaniyang maidudulot sa atin na pag-uugali. Napakaganda ang kanyang maidudulot sa atin na pag-uugali. Magandang pag-uugali. Isa po sa maidudulot sa atin ang ganitong paniniwala na napakahalagang o napakagandang pag-uugali ay yung palagi po tayo nagpapasalamat sa Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi po tayo nagpapasalamat sa Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maari ito ay sa pamamagitan ng pagbibigkas sa salitang Alhamdulillahi, Alhamdulillah. Ang lahat ng pagpupuri ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maari ito ay sa pamamagitan ng paniniwala sa ating mga puso. Maari ito ay sa pamamagitan ng gamitin ang biyaya na ito sa mga bagay na kinalulugdan ng Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gamitin ang kabutihan na ito sa mga bagay na kinalulugdan ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tutuusin, ay bawat segundo
ay may mga biyaya na dumarating sa atin. Bawat segundo ay may mga biyaya o di kaya hindi nawawala yung mga biyaya na ipinagkaloob sa atin, ipagkakaloob sa atin ng Panginoon na Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man ay nakikita natin ang mga biyaya na ito o nararamdaman natin ang mga biyaya na ito o hindi natin nararamdaman. Kaya sa isang taong naniniwala na ang Panginoon ng lahat ng mga linikha ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang kanyang magiging kalagayan, katayuan ay siya ay palagi nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siya ay palagi nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa hindi mawawala sa kanya ang mga biyaya. Segundo, minuto ay may mga biyaya ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipinagkaloob. Kaya panatiliin po natin ang pagpasalamat natin sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa lahat ng mga biyaya na ating natatanggap, itong lahat ay nanggagaling sa Kanya. Itong lahat ay nanggagaling sa Kanya dahil sa ating naunawaan sa isang katanungan na ito, Man Rabbuka, sino ang iyong Panginoon? At ang tamang sagot ay ang aking Panginoon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nag-aalaga sa akin at nag-aalaga sa lahat ng mga linikha. Siya ang nag-aalaga sa lahat ng mga linikha. Pangalawang maidudulot o maibubunga na kabutihan ang ganitong paniniwala ay ang palagiin po natin ang panalangin natin sa Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palagiin po natin ang ating panalangin sa Panginoon ng Allah sa Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa lahat ng mga kabutihan na atin ninanais. Lahat ng mga kabutihan na ating ninanais ay walang sinuman makakapagbigay o dito maliban lang sa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mayroon naman tayong ninanais na kabutihan na gusto natin matanggap o gusto natin maipagkaloob sa atin, ito ay walang makakapagbigay sa atin maliban lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang nararapat po sa atin ay palagiin po natin yung panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Palagiin po natin ang ating panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So pangatlong bunga na maibubunga ng ganitong paniniwala ay ang palagiin po natin ang ating pagpapakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala mula sa lahat ng mga masasama. Mula sa lahat ng mga masasama. Dahil sa
ating paniniwala na lahat ng mga linika, wala silang magawang isang gawain na ito ay makakapinsala, ito ay makakapagdulot ng masama, maliban lang sa ito ay pinahintulot ng Panginoon sa kanila. Maliban lang sa ito ay ipapahintulot ng Panginoon sa kanila. Kaya ang taong pinaniwalaan niya sa kanyang puso na ang Panginoon ng lahat ng mga linikha ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang nararapat po sa kanya, ay palagiin niya ang pagpapakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa lahat ng mga uring masasama. Mula sa lahat ng mga uring o mga klasing masasama. So tingnan natin ito, napakaganda po ang ating marami po tayong mapupulot na magagandang aral sa unang katanungan na ito. So ito ay isa lang sa mga katanungan na ating pag-aaralan sa pahintulot ng Panginoon. Insyaallah ito ay ating ipagpatuloy. Naway ingatan kayo ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala at kayo ay kanyang pangalagaan sa lahat ng mga masasama at naway tanggapin sa atin ng Panginoon ang ating mga oras na ito ay ating ginugol para sa pagsasaliksik ng kaalaman sa relihiyon ng Islam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.